Masarap din pala pag ganito ang gawin mong luto sa isda. Lagyan mo lang na ito ng tokwa. Aba, pwedeng-pwede mo na ito ihanda kapag may okasyon sa bahay nyo. Gumamit nga pala ako dito ng tokwa. Ang una natin gagawin ay prituhin lang natin ito. Nasa inyo na yan kung tutustahin nyo. Basta ang importante ay naprito nyo. Rin lang natin ito para hindi masunog. Pag ganito na yung itsura ng inyong tokwa, ayan, pwede nyo na yan baliktarin at antayin lang natin ito ulit mag brown ng konti at pwede natin tong hanguin. Patapos na tayo dito sa pagprito ng ating tokwa. At dito naman tayo sa isda. Ang gamit ko palang isda ay yung malaman na. Pwede kayo gumamit ng tilapia dito. So titimplahan lang natin yan. So nilagyan ko na yan ng mga pangalan ng ingredients. Coat na natin to ng cornstarch at harina. Piprituhin natin ito. Kagaya ng ginawa natin sa tokwa. At dito ulit sa ating mantika na pinagprituhan ng tokwa, dito natin prituhin ang ating isda. Brown lang natin ito konti mga kakuking. Pag ganito kasi yung ginawa nyo, nilagyan nyo ng cornstarch at harina, ang resulta ng inyong isda ay makrispy siya. So, wag lang lakasan yung apoy para hindi madaling masunog. At ganun din ay babalik rin lang natin ito para hindi masunog. Na tayo magprito ng isda, ang susunod naman natin gawin ay ang kanyang sauce. Dito pala ay gagamit tayo ng oyster sauce. So wala yang sukat mga ka-cooking, nasa inyo na yan kung gaano karami. At maglagay lang tayo ng brown sugar, tapos pamintang durog, tapos lagyan lang natin ito ng kunting tubig. Gumamit pala ako dito ng sesame oil, pero nasa inyo na yan kung gagamit kayo o hindi. Tapos, ito magsuti lang tayo dito ng garlic, onion, at saka ginger. Ayan, mabaliktad. Basta sutin nyo lang siya. Ayan pala tayo dito ng bell pepper at carrots. Ayan, para makulay ang ating isda. Rin pala ako dito ng celery, pero nasa inyo na yan kung maglagay kayo o hindi. Pero kung gusto niyo mabango, ayan, pwede nyo lagyan. At nilagay ko na nga yung ating tinimpla na sauce. Okay, maglagay lang tayo ng sesame oil para mas lalong bumango pa ang ating fish with tokwa. Tapos naglagay din ako ng cornstarch para maging malapot ang ating sauce. Yung itsura niya, pwede na natin ilagay yung ating tokwa at yung isda. Ngayon patapos na ang ating fish with tokwa. Ang susunod naman natin gawin, lagyan natin lang yan ng dahon ng celery. Yan, meron kasi ako pang celery na tira yung dahon
Kasi ang kinuha natin ay yung pangkailang. So, lagyan natin yan ng dahon ng celery para mas lalong gumanda ang ating fish with tokwa. Tapos, naglagay lang ako dito ng sesame oil. Ayan, pwede mo na itong ibida kapag may okasyon dyan sa bahay nyo. Pwede nyo ito ihanda.